Alam namin na palagi kang naghahanap ng bagong matututunan, mga aha moments, kumbaga, kaya tamang-tama ang deep dive natin ngayon. Oo, sakto talaga ito. Kasi minsan, yung mga kwentong akala natin kabisado na natin, may mga nakatagong detalye pala na sobrang mind-blowing kapag sinuri mo sa orihinal na wika. Exactly. At ang mission natin ngayon ay himayin ang isang dokumento, yung Lesson 3, Creation of the Universe.pdf. Bali, hindi lang tayo basta magbabasa ng kwento rito. Right. Hindi ito story time lang. Masusing agsusuri ito sa sinaunang panitikan. Aalamin natin yung mga misteryo sa likod ng teksto at ito yung pinakagusto ko, kung ano talagang ibig sabihin ng salitang mabuti or good kapag pinag-uusapan ang paglikha. Oo, yung word na yan, mag-iiba talaga ang pananaw mo dyan pagkatapos ng usapang ito. Promise, mag-iiba kung paano mo basahin ang mga sinaunang teksto. Totoo yan. At para simulan ito, kailangan muna nating kilalanin kung sino yung gumagawa ng paglikha at kung hanggang saan yung saklaw ng gawa niya. Kasi sa mismong unang linya ng Genesis 1:1, ipinapakilala agad ang Elohim, di ba? Tama, Elohim. Hindi lang ito basta pangalan. Naglalarawan ito ng isang malakas na manlilikha, isang strong creator na may ganap na otoridad. At ang unang ginawa niya, nilikha niya ang langit at lupa. Parang okay, ginawa niya yung ulap sa taas at yung lupa sa ibaba. Parang inventory lang ng mga lugar. Ganyan natin siya madalas isipin Pero sa wikang Hebreyo, yung pariralang langit at lupa, isa siyang merismo o merismo. Merismo. Teka, para sa mga nakikinig, parang ganito yan. Isipin mo nawawala yung susi mo. Tapos sinabi ko sa'yo na hahanapin ko yung susi mo mula ulo hanggang paa. Oo, magandang halimbawa yan. O kaya hahanapin ko mula silangan hanggang kanluran. Di ba hindi ibig sabihin na titingnan ko lang literal yung tuktok ng buhok mo tapos yung ilalim ng sapatos mo? Exactly. Ang ibig kong sabihin doon, susuyurin ko yung buong paligid. Lahat ng nasa pagitan ng dalawang dulo, kasama. Right, ganyan mismo ang liperismo. Gumagamit ka ng dalawang magkabilang dulo para ipahiwatig yung kabuuan. Kaya nung sinabing langit at lupa, ang sinasabi talaga ng text ay inangtin ng Diyos ang lahat ng umiiral, yung buong universo. Wow! Walang pinalampas? Wala talaga. At itong pag-angkin na ito yung pinakapundasyon ng buong biblical timeline. Mula sa creation, fall, flood, hanggang sa exile at return, nakatayo lahat yan sa katotohanan na isang manlilikha lang ang may-ari ng buong entablado. Gets. Kumbaga bago mag-umpisa yung drama ng tao, kailangan malinaw kung sino ang boss. Tama. Pero wait lang, ito palagi yung bumababagag sa akin Kung siya yung napakalakas na manlilikha, bakit sa Genesis 1.2, sa mismong susunod na linya, ang eksena madilim, walang hugis, tapos sobrang gulo? Oo, yung sikat na problemang yan. 'Di ba? Bakit hindi na lang siya pumulot ng isang perfectong planeta mula sa wala, isang snap lang tapos, bakit kailangang magsimula sa magulong tubig? Diyan kasi nagkakabangga yung modernong utak natin at yung sinaunang tag-iisip. Para sa atin ngayon, ang kalaban ng paglikha ay yung kawalan o nothingness, di ba? Oh, yung empty space. Pero sa mga sinaunang tao, ang totoong kalaban ay hindi kawalan. Ang kalaban nila ay yung kawalan ng kaayusan, ang gulo. At diyan papasok yung original na salitang Hebreyo na toho vabuhu. Tohu babuhu. Madalas isalin yan na without form and void, parang walang hugis at walang laman. Parang blankong kwarto lang na uupahan mo. Ganyan natin siya nai-imagine. Pero sobrang kalmado nung imagine yan. Ang tahubavohu kasi hindi lang siya tahimik na espasyo. Isa siyang kalagayan na aktibong malupit at nakamamatay. Paanong malupit? Isipin mo, nabubuhay ka noong sinaunang panahon. Wala pang kuryente, walang kumpas, walang malalaking barko. Para sa kanila, ang gabi at ang malalim na karagatan ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. Kasi pwede kang maligaw o lumubog anytime. Exactly. Imposibleng mabuhay doon. Kaya hindi aksidente na yung Genesis 1.2 balot ng dilim at malalim na tubig.
Ito yung pinaka-representasyon ng walang kontrol na panganib. Grabe, so hindi lang siya simpleng gabi sa beach? Ito yung mismong kabaligtaran ng buhay. Oo. At para mas maramdaman mo yung bigat ng tuhu-vabuhu, magandang tignan kung paano pa siya ginamit sa ibang bahagi ng source materials natin. 2 beses lang kasing ginamit ng magkasabay yung 2 salitang yan sa buong Lumang Tipan. Oh, saan yung isa? Dito sa Genesis 1.2, tapos daan-daang taon nang lumipas, ginamit siya ni Propeta Jeremias sa Kabanata 4, talata 23. Anong konteksto ni Jeremiah doon? Bakit niya ginamit yung tuhu-vabuhu? Inilalarawan niya doon yung matinding paghuhukom sa Juda. Dahil sa kasalanan nila, parang gumuho yung mga bundok, nawasak yung mga lungsod, nawala ng liwanag ang langit, wala ng ibon, wala ng tao. Wow, parang end of the world na vibes. Oo, literal na destruction. Tila ibinabalik ni Jeremias yung gumaganang mundo sa orihinal nitong magulo at hindi matirhan na estado. Binabalik niya sa tuhu-vabuhu. Kaya yung kwento ng paglikha, hindi lang siya tungkol sa kung saan nanggaling ang mga puno at bato. Tungkol pala ito sa kung papaano binigyan ng kaayusan ang isang bagay na sobrang gulo. Exactly. Pagkontrol sa gulo para mag-survive ang buhay. Okay, so nandyan na yung matinding kaguluhan. Paano ngayon aayusin ng Elohim yung tohu-vabohu na yan? Dito natin makikita yung manlilikha bilang isang arkitekto. Sa dokumento natin, may 5 hakbang o creator roles siya. Una, siya ay lumikha. Ibig sabihin, tinawag niya yung mga materyales para umiral. Tama. Created or called into existence. Pero hindi sapat yun, di ba? Kaya yung ikalawa, siya ay nagsaayos. Arranged for proper function. Pinaghiwalay niya yung tubig sa taas at sa baba. Parang kapag nagpapatayo ka ng bahay, 'di ba hindi pwedeng ibagsak lang sa lote mo yung semento at yero. Kailangan mang itayo yung bahay. Yan yung lumikha. Tapos, aayusin mo yung linya ng kuryente, ihihiwalay mo yung malinis na tubig sa kanal. Yan yung nagsaayos. Sakto yung analogy mo. At kapag naaayos na yung mga linya, ang ikatlong hakbang niya ay nagpangalan. Gave names. Tinawag niyang araw yung liwanag, gabi yung dilim. Parang pag-assign ng kwarto sa bahay. Ito yung kusina, dito tayo kakain. Pero sa sinaunong kultura, yung pagpapangalan ay higit pa sa paglalagay ng label. Akto ito ng autoridad. Pagtatakda ng tadhana at tungkulin ng espasyo na yon. Okay. So may materyales, inayos, binigyan ng identity. Ano yung pang-apat? Ika-4, siya ay nagbasbas. Blessed with reproductive capabilities. Binasbasan niya yung mga isda, ibon at hayop para magparami at punan yung mga espasyo. Kumbaga handa na yung bahay para tirhan ng pamilya tapos sinigurado niyang safe silang lalaki doon. Right. At yung ikalima, yung huling hakbang, siya ay nagsuri. Evaluated. Tiningnan niya lahat at ideklarang ito ay mabuti. Ito na yung sinasabi natin kanina na magpapabago ng pananaw, di ba? Kasi kapag narinig natin yung mabuti o good, iniisip natin agad morally pure o kaya maganda tingnan. Totoo yan. Aesthetically pleasing. Pero sa konteksto ng tohu-vabohu, ibang ibig sabihin ito. Ang mabuti dito ay desirable at beneficial para sa pagpapanatili ng buhay. Function-based pala siya. Yes. Gumagana ba siya ng maayos? Kaya nung sinabi niyang mabuti ang liwanag, ang ibig sabihin nun, gumagana yung liwanag na ito para buhayin yung mga halaman at hayop na ilalagay ko bukas. Mind-blowing yan. Ang mabuti ay yung pagpapatunay na natalo na niya yung kaguluhan. Exactly. At dahil nandito na tayo sa mga hakbang na ito, balikan natin yung pinakamalaking misteryo ng paglikha. Yung binanggit mo kanina. Yung unang araw. Kasi sa Genesis 1.3 sabi, magkaroon ng liwanag. Unang araw yan. Pero teka lang, yung araw or sun, tapos yung mga bituin, sa ika-4 na araw pa ginawa. Paano ka magkakaroon ng umaga at gabi at liwanag kung wala ka namang araw? Yan ang matagal ng debate. Ang isang popular na view dyan, sinasabi nila na espiritual daw yung liwanag. Kasi nga, wala pang literal na sun. Kinokonekta nila sa 111.5 na nagsasabing ang Diyos ay liwanag. Parang siya yung nagsisilbing higanteng bumbilya.
Parang ganun. Pero kinokontra ito ng text mismo eh. Kasi physical niyang pinaghihiwalay yung dilim at liwanag. Oo nga naman, kung ang Diyos ay omnipresent, nasa lahat ng lugar, paano magkakaroon ng madilim na bahagi kung siya mismo yung liwanag? Tama, kaya may malaking butas yung teoryang yon. At dito papasok yung teorya ng scholar na si John Walton mula sa ating source material. Sabi niya, tingnan natin kung paano ginamit yung ikatlong hakbang, yung pagpapangalan. Ano bang ipinangalan sa liwanag? Tinawag niyang araw o day, at yung dilim tinawag niyang gabi o night. Sabi ni Walton, posibleng ang nilikha rito sa unang araw ay hindi pisikal na kumikinang na bagay. Ang nilikha ay yung mismong konsepto at ritmo ng oras. Wait, really? Oras? Time? Oo, time. Grabe! So hindi bundok o dagat yung unang inaayos para labanan yung chaos? Ang unang in-setup niya ay yung orasan, yung 24-hour cycle. Isipin mo kasi, paano ka susuporta ng buhay kung wala kang maayos na takbo ng oras? Paano malalaman ng buto ng halaman kung kailan tutubo? O ng mga hayop kung kailan matutulog o mga ngasok? Kailangan mo ng rhythm para gumana yung ecosystem. Kaya niya tinawag na mabuti kasi nag-start na yung oras para sa buhay. Exactly! At kapag nakuha mo yung ideya na inayos muna yung oras at espasyo, makikita mo yung sobrang gandang simetriya ng buong 6 na araw. Oo nga, napansin ko yan sa dokumento. Para siyang salamin. Araw 1 hanggang 3, inaayos yung espasyo. Araw 4 hanggang 6, pinupunan yung espasyong yun. Mabilis nating himayin. Araw 1, oras, umaga at gabi. Anong nangyari sa araw 4? Ginawa yung sun, moon at stars para pamahalaan yung oras na yan. Match! Tapos araw 2, pinaghiwalay yung tubig at impapawid. Sa araw 5, Pinuan ng mga ibon sa himpapawid at mga yamang dagat sa tubig. Match ulit. araw 3, ginawa yung tuyong lupa at mga halaman. Kaya pagdating ng araw 6, nandyan na yung mga hayop at tao na titira sa lupa at kakain ng halaman. Ang galing! Inayos muna yung mga kwarto bago nagpasok ng tenants para walang gulo. At hindi lang basta tenants, pinunan niya ng bawat uri at hugis ng buhay. At dito ko gustong i-highlight yung sinabi mo kanina bago tayo mag-record, yung tungkol sa tunog. Oo. Kasi kapag nai-imagine ko yung mga araw na yon, lalo na yung araw 5 at 6, sobrang nakaka-hype. Bago mangyari yan, ang tohu-vabohu puro nakakatakot na ingay lang ng alon. Tahimik na nakakabingi. Walang emosyon? Oo, walang emosyon. Pero nung pinunanan ng manlilikha yung mundo, hindi ito naging tahimik na museum kung saan bawal maingay, na puno bigla ng buhay. Totoo. Isipin mo yung pag-ungal ng mga leon, yung pagtahol ng aso, paghalinghing ng mga kabayo. Tapos bigla may ipin ng trompeta ng mga elepante. Napakagandang pakinggan, di ba? Sobra! Mula sa mga dambuhalang balyena na sumasaboy sa dagat hanggang sa maliliit na insekto sa lupa, naging isa itong ganap na simponya ng papuri, Symphony of Praise. Wala nang bakas nung nakakatakot na gulo. At yung simponyang yan yung katibayan na nagtagumpay yung arkitekto. Yan ang mismong definition ng mabuti. Nakita niyang beneficial lahat para sa buhay. Ganap nang natupad yung layunin ng paglikha. Wow! Ang dami nating na-cover ngayon Kung i-recap ko yung journey natin, nagsimula tayo sa pag-intindi sa merismo na inaangkin pala ng Diyos yung lahat-lahat, tapos natuklasan natin na ang kalaban pala ay hindi kawalan, kundi yung magulo at mapanganib na tohu-vabohu. Right. Tapos nakita natin yung 5 steps ng arkitekto, yung misteryo ng day 1 na time palang ginawa, at kung paano pinunan yung espasyo para makabuo ng simponya ng buhay. Nakakapagbabago talaga ng tingin sa Bible. At bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang provocative thought. Isang malalim na tanong para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon. Ano yan? Balikan natin saglit si Propeta Jeremias. Diba? Ginamit niya yung tuhu-vabohu para ilarawan yung pagkawasak na dulot ng kasalanan ng tao. Oo, yung ibinababalik sa gulo, yung maayos na mundo. Exactly. Kaya kung ang mismong kahulugan ng paglikha ay ang pag-aayos sa gulo para mapanatili ang buhay, anong ibig sabihin nito sa ating sariling mga aksyon araw-araw? Oo nga no. Kapag nasa trabaho ka, kapag kausap mong pamilya mo, o pag gumagawa ka ng desisyon,
Nagpapanatili ba sa kaayusan yung ginagawa mo? O unti-unti mo bang ilibinabalik yung paligid mo sa isang tuhu vabohu? Nagdadala ka ba ng buhay o nagbabalik ng gulo? Isang mabigat na hamon yan. Sa huli, nasa kamay mo ang desisyon kung anong klaseng espasyo ang lilikhain mo. Maraming salamat sa matiyaga mong pagsama sa amin sa deep dive na ito. Salamat. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay. Patuloy tayong maghanap at sana ay lumikha ng kaayusan sa gitna ng matinding ingay ng mundo.